Seto na naman ako at meron akong napanood na mga epal na naman itong si Ilong Ranger. Siyempre, patungkol naman ito kay Madriaga at patungkol sa ang tinutumbok nito, siyempre, impeachment pa rin ni Sayad. Pero sige, panoorin muna natin, sama-sama tayong manood, ha? Okay, let's go. Ang ganda ng deal. Habang buhay kang narito at pwede ka pa naming patayin or bumaliktad ka kay VP Sara Duterte, mag-invento tayo ng question at makakalaya ka pa. Anong deal na masarap? Di ba yung pangalawa? Ganun po, lahat ng motibasyon na kay Madriaga na, kaya dapat hindi siya paniwalaan. Yeah. Ayan ha. Ano daw? Gumagawa na naman ng kwento si Ilong Ranger. Kesyo meron ng usapan kay Caramel at nakipagnegosasyon para lang bumaliktad kay Inday Sayad. Ilong Ranger, excuse me po ha. Ikaw ay nag-alam-alaman ka na lang, nagrunong-runungan ka na lang nung naglumabas na si Madriaga. Pero kami, November pa lang yata, kinokontent na namin si Caramel at sinasabi na namin dito na merong kinatatakutan si Inday Sayad. Sa mga nakafollow sa akin, alam kong nasundan nyo ito. Kami ni Pebbles, sinasabi na namin sa inyo ito dati pa na merong kinatatakutan itong si Inday Sayad at ito ay walang iba kundi si Caramel na nga. O diba, noon pa sinasabi na namin na itong si Caramel, talagang ito ang smoking gun at talagang iiyak dito si Inday Sayad. Actually, totoo yun, yung sinabi namin na ito ay pinagbabantaan. Bakit? Ang buhay ni Caramel sa loob. Binayaran nga, di ba, si Tebes na siya ang na-assign at humanap pa siya ng mga babayaran niya para tumira kay Caramel pero unsuccessful sila. Bakit napunta sa nauwi sa kay Tevez? Kasi nga hindi nagkaigis si Sayad. Hindi tinanggap ni Caramel ang pagbisita nitong si Inday Sayad. At kako natatandaan ko, December ng kinontent ko na sinabi ko na si Inday Sayad ay pumunta sa BGMP sa Taguig at dinadalaw sana ay si Caramel pero tinanggihan siya kaya siya ay dumiretso kay Tebes. At sa pagdiretso na kay Tebes, ayun na, nagdeal na sila na dapat ay itumba si Caramel. Kaya huwag kang epal at huwag kang tatanga-tanga, Ilong Ranger. Ang gawin mo, yung hamon ko sa'yo, hamunin mo ako ng debate o kaya, sige, magdebate tayo, diba, tanggapin mo, panindigan mo, yung puon mo kung gaano kagaling at papatunayan ko na mas magaling ang aking Tito Bongbong. Anyway, gawa-gawa na naman ng kwento tong si Ilong Ranger. Gumawa na rin lang ng kwento, tatanga-tanga pa. No? Ngayon, binintang anyway guys ito naman ay kasama sa kanilang mga bagong mga naratibo para para lang i-divert ang pag-iisip ng sambayanan. Kaya lang, huwag kayong mga tanga. Mga didilis, kahit anong gawin nyo, buo na ang pananaw ng taong bayan. Mahigit nasa 78% na ang gustong makita ang impeachment ni Inday Sayad. At gusto ng taong bayan na sagutin ni Inday Sayad ang lahat ng mga katanungan. Kaya kahit anong gawin ninyo, wala na kayong magagawa. Kumbaga, nakapako na yan. Tapos itong mga naratibo nila na sinasabi nila na na may mga pagbabanta, pati itong mga nasa Congress daw natin ay sinusuhulan, pati na nga ang AMLAC, gawa-gawa lang daw. Yan ang kanilang mga naratibo. Mga bobo, ang gawa-gawa. Alalahanin natin ang AMLAC numero ito. At sabi nga ng kasabihan basta numero, basta numbers, hindi yan nagsisinungaling. At isa pa, hindi ang dokumento ng AMLAC, mga nanggaling yan sa bangko. O ngayon, kung sinasabi ninyong hindi totoo at gawa-gawa, di harapin ni Inday Sayad. Tingnan natin magkaalaman sa Senado. Kaya palibasa, si Sayad din yun ang pinapa-attend para para sagutin niya itong mga akusasyon sa kanya. Minabuti niyang hindi sumagot di ba? Bakit? Kasi walang isasagot. Di ba nga, binato na ni Inday Sayad ng laptop yung kanyang mga lawyer kasi nga sa mismong yung lawyer niya, nagsabi na nahihirapan sila kung ano isasagot nila. Nahihirapan sila na
lusutan kung paano nila ito lulusutan. Paano nila lulusutan ng AMLAC? Paano nila lulusutan ng NBI? Paano nila lulusutan itong mga bangko? O paano lalo nila lulusutan itong sa COA? Tapos gawa-gawa na lang kayo ng kwento kung ano-ano mga pinaggagawa niyong kwento. Tapos yung pananakot ninyo, walang nagawa. Si Inday Sayad, nanakot, nag-announce na siya ay tatakbong presidente, wa effect. Sa katunayan, nung nagbutuan ng probable cause, 53-0. Ano ibig sabihin nito? Wala kayong natakot. Wala kayong nadala. Walang naniwala sa inyo. At pagdating ng sureball na yan, impeachment, articles of impeachment na yan. 100% yan, 1,000,000% na yan. Kaya gawa pa kayo ng mga istorya. Kesyo hindi lihitimo itong hindi daw lihitimo itong mga dokumento, itong ginagawang proseso ng Committee on Justice ay sablay. Ang dami niyong kwento, harapin niyo na lang. Kung walang kasalanan, walang ikakatakot. Kung walang kasalanan, malakas ang loob. Kung walang kasalanan, kayang-kayang harapin. Ang tanong, bakit hindi kayang harapin? Ang daming palusot, ang daming demanda, ang daming katatakbo sa RTC, katatakbo sa Supreme Court. Bakit? Simple lang. Kasi nga, gustong ipatigil. Kung walang kasalanan, bakit ipapatigil ninyo? Kung walang kasalanan, di ba, pabor na pabor sa inyo yan na para mapahiya itong mga nag-akusa sa inyo? O, Inday Sayad. O, mga didilis. Tanong nyo nga kay Inday Sayad, ayaw ba niyang ipahiya itong mga nag-aakusa sa kanya? Ayaw ba niya itong mga mapahiya at masunog, di ba? Ang tanging paraan para masunog ang mga ito, pabulaanan niya. Pabulaanan niya lahat ng akusasyon sa kanya sa pamagitan ng ebidensya. Di ba? At talagang sunugin niya dapat ang mga ito sa pamamagitan ng ebidensya. Dahil kung ang gagawin nyo, mga didilis kayo, mga tatanga-tanga kayo, ay gagayahin nyo itong si Ilong Ranger na chismis ang ginagawa, tsaka si Malutikiyot na chismis ang ginagawa, tsaka ito pang iba ninyong mga na chismis ang ginagawa, walang mangyayari. Katulad dito ni Kati Bunin na chismis rin lang, puro na kayo chismis, walang mangyayari. Kaya kung walang kasalanan, harapin. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Kung ano-ano pang pinagsasabi nyo laban sa kongreso. Pati mga congressman, ididimanda nyo. Kung di pala naman kayo tanga, mayroon yung legislative immunity. Once na nasa sesyon ang kongreso. Diba? At sinalitaan nila yun nandun sa loob ng batasang pambansa. Tanga-tanga lang kayo. Sige na, yun lang. What the heck, sa mga bobot didilis dyan at may sayad. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!